Alamin natin ang iba pang detalye ng Borrow a Book na ito mula kay mobile journalist Denise Valdesancho. Eksakto yung storya mo, Denise, dahil marami tayong oras na magbasa, no? Magbasa-basa ng mga libro. Denise, ikaw ba ay bookworm o mahilig magbasa ng libro? Oo, Pops Jane. Ako, nung nakausap ko na interview ko si Tisha, nakakaakit talaga, nakaka-tempt na ako mismo ay mag-avail ng subscription niya na 1,000 pesos. Kasi biruin mo, Pops Jane, no? Dun sa 1,000 pesos na yun, makakatipid ka. At the same time, ay convenient siya dahil pwede mo ipa-pick up na lang yung libro. No? Marami naman tayong mga applications ngayon, Lalamove, Grab, na hindi mo na kailangan personally kunin. Unlike yung iba, di ba, na kailangan nating hiramin sa library mismo. Okay, Denise, ano-ano bang genre ng libro yung pinahihiram niya? Oh, Pops J, halo-halo yung mga genre, pero mostly novels, may mga romance. Nito lang, Pops J, nung Halloween, no, nag-post siya sa page niya, sa Instagram, yung mga recommendations niya, meron din yung mga horror, sci-fi, meron din yung mga self-help books. Pero, Pops J, ito, halo-halo man yung mga genre, lahat yan. Kumbaga, pinili talaga, handpicked talaga yan ni Tisha. Kaya nga sabi niya, no, iba yung dedication niya dito sa Borrow a Book dahil nandun yung personal taste niya na pinahihiram niya sa mga, nanghihiram sa Borrow a Book, Pops J. Denise, sa mga nakarenta sa libro ni Tisha, bakit daw mas gusto nilang physical copy kaysa yung e-books na lamang? Pops J, it's as simple as for bookworms, iba yung feeling kapag meron kang hawak na physical na libro at iba yung amoy, iba yung feeling na nafe-flip mo yung pages. Unlike okay, yung sa convenience ng e-book nandyan. Pero ayon nga kay Tisha, Pops J, nasa sayo naman yan, nasa preference mo yan bilang bookworm, bilang reader. Kung gusto mong online, gusto mong yung mga nauuso yung mga Kindle, mga e-books, or etong mga physical copies ng libro. Pero yung sa mga customer niya kasi, Pops J, ito yung main reason kung bakit. And at the same time, no, hindi na nila kailangan pumunta ng library. At nakakahiram sila without having to buy yung mga libro kasi yung iba nga may kamahalan, umaabot ng 1,000 or under a bit 1K. Or kaya hindi available yun yung agad, reason, no? Pops J. Hindi readily available. Denise, walang pinagkaiba yan dun sa digital music di ba? Yung iba mas gusto nila yung physical copy ng kanilang musika, ang kanilang ma-appreciate at pakikinggan. Paano ang siste para makuha yung nirerentang libro? Oo. Ito, Pops J, napaka-small scale pa lang ng business ni Tisha na gustong-gusto niya kasi personally, nahahandle niya talaga at siya mismo yung nagsasala ng mga customer niya. It's as simple as pupunta sa Instagram page nila, which is ang pangalan ay Borrow a Book. Mag-message ka, bibigyan ka ng form, tapos maaari kang pumili doon sa website nila, sa database nila ng librong gusto mong bilhin. And then, aasikasuhin ka doon ni Tisha. So talagang iniisa-isa niya talaga yun bilang owner, kung sino yung mga makakahiram ng mga libro na hinandpick niya. Denise, limited lamang sa 2 libro at a time, no? Ang pwedeng ipahiram ni Tisha. Bakit daw? Pops J, iniiwasan ni Tisha talaga na syempre mahirap na na iilan na lang yung libro niya. Sa ngayon, over 100 pa lang at baka bumalik ng may damage or baka hindi na bumalik at all. Kaya sabi niya napakahalaga daw na bilang may-ari nitong small business niya, nandun yung tiwala niya sa mga customer niya na matagal niya na rin customer before, karamihan dahil nagbebenta na talaga siya ng libro. Ngayon niya lang din or last year niya lang din naisipan na bakit hindi natin ipahiram para sa mga customers ko talaga. Kaya nandun yung tiwala na sana hindi masira. Pero 2 at a time kasi nga iniiwasan yung damage, yung pagkawala ng mga librong ito, Pops J. Nabanggit mo yung damage. Denise, sa mga nababalik na libro kay Tisha, maayos pa rin ba niyang nakukuha ang mga ito? Wala naman bang damage galing sa mga nangihiram? Pops J, buti naman daw, thankfully, no, ilan pa lang or halos wala at all na bumalik sa kanya na may damage. Kung meron man daw, dahil nga nandun yung tiwala niya sa customers niya, binabayaran yung damage, pero meron siyang fee for 1,000 pesos or palitan mo mismo yung libro. Pero sa ngayon, Pops J, wala pa naman masyado. Maiilan lang na kaso, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancho.